Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 531. Bumagsak ang mukha niya, the moment she saw the necklace on screen. Sana pag-aari ko ito. I'll be the prettiest bride on earth if I wore that to my wedding. Kahit ano, hindi ako ang kukuha ng kwintas na iyon, she uttered, sighed dejectedly. Bago ang break time, tinawagan ni Lauren si Levi para ipaalala sa kanya ang tungkol sa kasal. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito makakalimutan. Paniniguro niya sa kanya, nakakuha pa ako ng regalo para sa iyo. Regalo, napangisi si Lauren. Anong regalo ang kaya mong ibigay? Makikita mo bukas, nakangiting sambit ni Levi. Kinabukasan, puspusan ang kasal ni na Lauren at Lee Jung-jin, at napuno ng mga excited na bisita sa Bayfront Manor. Ang mamahaling kotse ay huminto sa harap ng pasukan habang ang mga pulutong ng mga bisita ay bumaba mula sa kanila, na may dalang bundok ng mga regalo sa kanilang mga bisig. Nais ng mga yeoman ng Northampton ang nobya at mag-alaga sa lahat ng pinakamahusay para sa kanilang mga pagsusumikap sa hinaharap. Kami ang mga Jefferson ng Northampton. Pagbati, ako si Dylan Hunt, CEO ng Skyward Group. Kuwait. Sa gulat ng mga Fletcher, wala sa kanilang sariling mga kontak ang ipinakita sa kasal. Hahaha, mukhang sa wakas ay napapansin na tayo ng maharlika. Pahayag ni Jensen, na may malawak ng ngiti. Glenn Rogers, master ng pamilya Rogers. Eric Robinson, master ng pamilya Robinson. Wallace Henderson, master ng pamilya Henderson. Kuwait, gulat na napanganga ang mga Fletcher, dahil maraming bisita ang dumating sa manor. Lahat sila ay mga Panginoon ng pinakakilalang pamilya ng Northampton. Kinakatawan nila ang cream of the crop sa Northampton. Sa partikular, nagalak ang mga Fletcher, nang lumitaw si Glenn Rogers sa pasukan ng manor. Si Glenn ang pinakamalaking tao sa Northampton, at hindi inaasahan ng mga Fletcher na lalabas siya sa kasal ni na Lauren at Lee Jung-jin. Haha, kailan pa tayo naging sikat? Tanong ni Jensen, bumibilis ang paghinga. Ang mga Fletcher ay tumingin, na ang kanilang mga puso ay kumakabog sa kanilang mga dibdib, nobela. Ngumisi si Isaac, tumahimik kayong lahat, sigurado ako na nandito sila dahil sa triple group. Tama iyan, tiyak kong inimbitahan sila ng triple group. Natahimik ang lahat nang marinig ang sinabi ni Isaac. Sa paglipas ng panahon, mas maraming kilalang tao ng Northampton ang sumali sa party, na lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Lauren. Hindi ko akalain na ang kasal ko ay magiging isang mahalagang okasyon para sa mga tycoon sa Northampton na ito. Nakikita mo ba iyon, Levi Garrison? Masayang bulong ni Lauren sa sarili. Ganito ang itsura ng kasal ko. Maging ang mga tulad ni na Winston Gonzalez at Glenn Rogers ay naririto. Hindi ka magiging sapat para sa akin. Hinanap niya ito sa karamihan, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nagtagumpay. Gayunpaman, dumating na ang pamilyang Garrison. Hahaha, tignan mo sino nandito. Ang dating maluwalhating pamilyang Garrison. Ngumisi si Isaac. Lumingon ang mga tao para harapin ang mga Garrison. Bakit ba napakawalan diyan nila? Hindi ba sila ang nagpawalang bisa sa kasal ni na Levi Garrison at Lauren Fletcher? Nako, ang mga mesa ay nagbago. Nakakahiya. Hindi ako mangangahas na sumama kung isa ako sa kanila. Kuwait. Nagkunwaring hindi narinig ni Joseph ang iba pang insulto na ibinato sa kanila. Congratulations, Ms. Fletcher. Sana wala kang pagsisihan dito, nakangiting sabi ni Joseph. Anong ibig mong sabihin na no regrets about this? Are you trying to say that she'll regret not marry Levi? Nakakatawa. Ang daming nanunuya. Huwag kang mag-alala. I won't regret this, nakangiting sabi ni Lauren habang iniiba ang usapan. Nga pala, nasaan si Levi? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 532. Ngumiti si Ben. Malapit na siyang makarating dito. Siya ang VIP ng kasal na ito, kung tutuusin. Dapat humanda ka sa mga susunod na mangyayari. Ayokong mahimatay ka sa altar, dagdag ni Winnie. Hindi lang ikaw, Ms. Fletcher. Sabihin sa iyong pamilya na ihanda din ang kanilang sarili, pahayag ni Joseph. Lalo na ikaw, Mr. Jensen Fletcher. Sana kayanin ang puso mo. Ang Fletcher ay agad na nagngangalit. Ano ang ibig mong sabihin,
Joseph Garrison. Isinusumpa mo ba ang tatay ko? Sigaw ni Isaac, tinusok ang kanyang daliri sa mukha ni Joseph. Hindi na tayo katulad ng dati. Ang aking manugang ay isang shareholder ng Triple Group, at ang aking anak na babae ay namamahala sa sangay ng Erudian ng Triple Group. Ikaw naman. Ikaw ay walang iba kundi isang grupo ng mga aso. Ano bang iniisip mo na mas magaling si Levi kaysa kay Lauren? Nakakatawa. Walang humpay na tinutuya ng mga Fletcher ang mga Garrison. Napangisi si Lauren. Salamat sa iyong mabuting hangarin. Sa katunayan, sa tingin ko, si Levi ang dapat na naghahanda sa sarili para sa pagkabigla na malapit na niyang matatanggap. Ang asawa ko ay 1,000,000 beses na mas mahusay kaysa sa kanya, kaya hindi ba dapat siya ang nagsisisi sa lahat? Humagalpak ng tawa si Ben. Oh, magtiwala ka sa akin. Ikaw na ang magsisisi sa lahat, pabiro niyang bulong. At saka, nakasalalay ang ating kapalaran kay Levi. Magagawa niya kaming pinakamamahal na pamilya ng Quebec kung gugustuhin niya, lalo na sa Northampton. Tinitigan ng mga Garrison ang mga Fletcher ng may pagyayabang. Sa kabila ng lahat ng inakin ni Levi, itinuring pa rin siya ng mga Garrison bilang isa sa kanila. Ipinagmamalaki nila siya. Ha ha ha. Humagalpak ng tawa ang mga tao. Ano ang problema nila? Bakit iniisip nila na hindi natin alam ang kalagayan ni Levi Garrison? Siya ay isa lamang walang kwentang hamak na paikot-ikot na bumubugbog sa mga security guard. Ang panunuya ay nagpatuloy, habang si Lauren ay nakakross ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at nakita sa mga Garrison, ng panunuya. Walang anuman si Levi kung ikukumpara sa akin. Anong problema, mahal? Tanong ni Lee Jung-jin, lumakad para samahan siya, nobela. Nakasuot ng matikas na suit, nalampasan niya ang bawat isa sa manor, sa sandaling siya ay pumasok. Wow! Ang gwapo niya. Hindi ba siya shareholder ng Triple Group at ina po ng founder ng Triple Group? Sobrang inggit ako kay Lauren. Kuwit. Ang mga tao ay buzzed sa pananabik at sorpresa, at ito ay nagsimulang higit pang pataasin ang kakakuhan ni Lauren. Nakikita mo ba yon? Lahat ay humahanga sa aking asawa. Hindi ka kailanman maihahambing sa kanya, Levi Garrison. Maraming tycoon ng Northampton, ang ilan sa kanila ay hindi gaanong mayaman kaysa kay Joseph Garrison sa kanyang tuktok, nagsiksikan sa paligid ni Lee Jung-jin, sa pagtatangkang ialok sa kanya ang kanilang mga name card. Nakuha ni Lee Jung-jin ang atensyon ng lahat, sa sandaling siya ay nagpakita. Napakaswerte ni Lauren Fletcher. Paano niya nagawang makahanap ng isang katulad niya, pagkatapos na itapon ni Levi Garrison? I bet Joseph Garrison regrets voiding the agreement all those years ago. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 533. Tingnan mo kung ano ang kalagayan ng mga Garrison ngayon. Napakawalanjiya nila. Ang daming nag-smirk sa kanila. Sinabi nila na pagsisisihan ko ang lahat kapag nakita ko si Levi. Bulong ni Lauren kay Lee Jung-jin, na di nagtagal ay humagalpak ng tawa. Nakakatawa ka. Kahit na ang anak ng pinakamayamang tao sa Northampton ay hindi maikukumpara sa akin, lalo na ang isang taong hindi gaanong mahalaga gaya ni Levi Garrison. Anunsyo niya, na sumulyap sa mga Garrison. Ni hindi niya itinuring ang mga Garrison bilang mga tao, dahil naniniwala na sila ay walang kabuluhan, kumpara sa Triple Group, kahit na nasa pinakamataas na antas. Tinitigan ni Lauren ang mga Garrison ng may pagyayabang, bagamat nagtagumpay ang mabato nilang mga ekspresyon na nagdulot ng inis sa kanya. Teka, parang may mali. Hindi ba't dapat ay nalulunod na sila sa kalungkutan, ngayon nasaksihan na nila ang lahat? Bakit wala silang sinasabi? Nobela. Natarante rin ang mga Fletcher. Samantala, isang motorcade ang naglalakbay, mula South City hanggang Northampton, dala ang mga VIP ng kasal sina Park Chien-shin at Lee Jae-shik. Sila ay patungo sa kasal, ngunit ang kanilang layunin ay ang buong merkado ng Northampton bilang kanilang sarili. Manalo ng 21M gamit ang iyong 5 piso. Gayunpaman, ang kanilang convoy ay tumigil, sa sandaling sila ay pumasok sa Northampton. Maingat na lumapit si Seth Wilson sa kanilang sasakyan. Ano ang nangyayari? Tanong ni Park Chien-shin, na hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Nagkaroon sila ng masamang pakiramdam tungkol dito. Maaari ko bang tanungin kung sino ang pinuno ng Triple Group?
Tanong ni Seth. Ako ito. Anong meron? Tanong ni Park Cheol-shin, pagkababa niya sa kanyang sasakyan. Natanggap mo ba ang mga babala na ibinigay sa panahon ng negosasyon? Tanong ni Seth. Oo, ginawa ko, sagot ni Park Cheol-shin, habang diretsyong nakatingin sa mga mata ni Seth. So, ano ang desisyon? Nandito ka ba para humingi ng tawad? Nakangiting tanong ni Seth. Tumahimik ka, sigaw ni Park Cheol-shin. Tumanggi akong matakot sa iyong pagkatakot. Tama iyan. Walang sino man ang nang-ahas na banta tayo. Galit na dagdag ng iba. Umiling si Seth, mukhang galit na galit. Mukhang hindi ka hihingi ng tawad, sigurado akong nilinaw ng boss ko na ito na ang huling pagkakataon na makukuha mo bago kanya paalisin sa bansa. Hahaha, tawa ng party ng Triple Group. Tinitigan nila si Seth na para bang baliw. Sinasabi niya na umalis kami sa Erudia. Hindi iyon mangyayari. Hahaha, sabihin sa iyong boss na bantayan kami. Walang paraan na mapapaalis niya tayo kay Erudia. Napangisi si Park Cheol-shin. Ano ang dapat katakutin, kasama si Lee Jae-sik. Aalisin ko ang Morris Group minsan at para sa lahat. Nang sa wakas ay dumating ang motorcade sa Bayfront Manor, sumabog ang malakas na palakpakan ng mga tao. Iyan ang Chief Manager ng Triple Group Erudia Branch. Ang netong halaga ng Triple Group sa South City ay humigit kumulang 100 bilyon, higit pa sa karaniwang korporasyon sa South City. Sa pagsasaalang-alang sa 100 bilyon mula sa Yates, ang Triple Group ay hindi humigit kumulang 200 bilyong dagdag sa kabuuan. Sa mga karaniwang termino, si Park Cheol-shin ang pinakamayamang tao sa Quebec. Iginagalang siya ng pamilya Fletcher, at ipinagmamalaki ang katotohanan na siya ay magiging tiyuhin ni Lauren. Yayaman na tayo. Igalang tayo ng lahat, naway tanggapin namin si Mr. Lee Jae-sik, master ng taekwondo at ang punong instruktor ng hukbo ng Kirin. May sumigaw, habang papasok si Lee Jae-sik sa manor. Ang excitement sa manor ay nasa tuktok nito, at ang mga luha ay umaagos sa mukha ni Lauren, dahil sa wagas na kaligayahan. Kahit na ang isang taong iginagalang tulad ni Lee Jae-sik ay narito para dumalo sa aking kasal. Hindi mo ako karapat-dapat, Levi Garrison. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 534. Pati ang mga maharlika tulad ni Glenn Rogers at Winston Gonzalez ay tumayo, para ay welcome si Lee Jae-sik sa venue. Ang isang tulad niya ay nakahihigit sa kanilang lahat, kahit na hindi siya isang Erudian. Kailangan nilang maging magalang hanggat maaari. Maging ang mga Garrison ay nagsimulang mag-alala. Kung si Levi ay hindi ang Diyos ng digmaan, maaaring yurakan siya ng mga tao para mapuntahan si Lee Jae-sik. Tiyak na natagpuan ng mga Fletcher ang kanilang sarili na isang makapangyarihang kaalyado. Samantala, tuwang-tuwa ang Fletcher na masaksihan ang standing ovation na ginawa para kay Lee Jae-sik. Sa partikular, ipinagmamalaki ni Lauren ang kanyang sarili. Gaano kahusay ang makukuha ng isang kasal? Ako na ang pinakamalaking babae sa mundo. Magiging bahagi ka na ng pamilya ng Triple Group mula ngayon, Lauren. Puri ni Lee Jae-sik. Alalahanin ang iyong mga katayuan at subukang huwag isali ang iyong sarili sa mga walang kabuluhang bagay. Ang kanyang mga salita ay isang kumpirmasyon ng bagong titulo ni Lauren. Sinadya niyang ipaalala sa kanya na bilang bahagi ng Maharlika, hindi siya dapat makihalubilo sa mga taong nasa mababang hanay, dahil hindi sila karapat-dapat sa kanyang atensyon. Para sa mga Fletcher, ikalulugod naming ibigay sa iyo ang anumang tulong na maaaring kailanganin mo sa hinaharap. Nag-anunsyo si Lee Jae-sik, lumingon sa mga Fletcher. Boom! Para bang isang meteorite na gawa sa dalisay na swerte at kasaganaan ang bumaba sa mga Fletcher, halos mawalan sila ng malay sa kaligayahan. Lumingon si Jensen kay Joseph at sumigaw, hindi ba sinabi mo na hindi kami magiging karapat-dapat sa iyong atensyon? Tingnan mo kami ngayon. Tingnan mo ang laki ng pinagbago natin simula noon. Sa wakas ay natanggap ng Fletcher ang matamis na paghihiwalay na kanilang hinanggad. Sino ang nakakaalam na balang araw ay makakaangat kami sa iyo? Salamat sa pagtalikod sa akin, Levi. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko mahahanap ang aking sarili na isang kahangahangang asawang makakasama ko habang buhay. Umiiyak si Lauren, tumutulo ang masasayang luha sa kanyang mukha.
Lumingon siya sa mga garrison at nagpatuloy, "Salamat din, sa pagpapawalang bisa sa kasunduan at sa pagpapalaya sa akin sa kalokohang iyon. Maraming salamat." Kuwait. Pinandilatan siya ng mga garrison. "Salamat. Iniinsulto mo lang kami." "Nasaan si Levi?" tanong ni Lauren. Matagal na niyang naisip na lumuhad siya sa lupa at nagmamakaawa na magbago ang isip niya, habang nakapikit ang mga mata. Hindi nagtagal, oras na para sa seremonya ng kasal, at ang mga bisita ay umupo sa kanilang mga upuan upang manood. Ang mga garrison ay pumili ng isang sulok at tumira, ngunit ang mga Fletcher ay pumipigil na itinulak sila sa harapan upang hiyain sila. Ang masaklap pa, nasa tabi nila sina Park Cheon-shin at Lee Jae-sik. 5 minuto pa. Pwedeng tumayo, Mr. Lee at Ms. Fletcher. Anunsyo ng MC. Sumilip si Lauren sa malayo, umaasang masulyapan si Levi, kung kailan siya darating. Dapat nandito siya. Dapat ko siyang ipahiya. Hindi niya pwedeng palampasin ang kasal. Biglang tumakbo ang mayordoma at sinabing, "Ms. Fletcher, may dumating na dalang regalo para sa iyo." "Ha? Tanggapin mo na lang. Bakit ka nagpapanik?" Nakakunot ang noo niyang tanong, "Nobela. Ipinipilit ng tao na pumunta ka para tanggapin ito ng personal," sagot ng mayordomo. "Sige, sabihin mo sa kanila na pumasok," pagsang-ayon niya. Di nagtagal, isang pribadong helicopter ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng damuhan, na umaakit sa atensyon ng bawat bisita. Nalaglag ang panga ni Lauren dahil sa gulat. Anong uri ng regalo ang nangyari ng helicopter upang may hatid ito? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 535. Bumaba sa helicopter ang 6 na lalaking nakasot, ang isa sa kanila ay may hawak na isang napakagandang kahon ng regalo. Ang iba ay maingat na pinalibutan siya na parang natatakot na mahulog ang kahon. Kung titingnan kung gaano sila kaingat sa kahon ng regalo, tila may laman ito na hindi mabibili ng salapi. Nataranta ang karamihan. Anong regalo ito? Ang mga mata ng lahat ay nakikipagkwentuhan sa mga lalaking ito. Kilala ko sila. Sila ay mula sa kilalang Skywolf Security Company sa buong, na nag-escort lang ng mga item na mundo ng walang daan-daang milyon. In-escort pa nila ang item na ito sa pamamagitan ng helicopter. Mukhang hindi bababa sa 500 milyon. Gulat na bulalas ni Park Cheon-shin nang mapansin niya ang logo ng lobo sa damit ng mga lalaki. Wow! Napasinghap ang lahat nang marinig siya. Isang 500 milyong regalo. Anong uri ng kayamanan ito? Tuwang-tuwa si Lauren pero kinakabahan. Hindi naman ako masyadong maimpluwensya para bigyan ako ng mga kaibigan at kaklase ko ng sobrang mahal, diba? Ang pinakamahal na regalo na natanggap ko ngayon ay 1 milyon lang. Maya-maya, lumapit kay Lauren ang 6 na lalaking nag-escort sa gift box. "Ms. Fletcher, pakibuksan ito." "Nobela." Iniabot ito ng lalaking may hawak ng gift box kay Lauren. Buksan ito at tingnan kung ano ang nasa loob, ang himukin ng karamihan. Sa nanginginig na mga kamay, maingat na itinaas ni Lauren ang tuktok ng napakagandang disenyong kahon. Kumalabog. Napatulala ang lahat. Pigil ang hininga, lahat sila ay nakatutok sa kahon. May isang kwintas na nakalatag sa kahon, na may malaking nakasisilaw na sepiro na nakatatak dito. Ito ay kumikinang ng napakaliwanag na halos hindi maimulat ang lahat ng kanilang mga mata. Ano? Hay nako! Matapos tingnang mabuti ang kwintas ay nanlalaki ang mga mata niya. Laking gulat ni Lauren, para siyang nakuryente. Ang dahilan ay ang regalo ay ang sikat na pag-ibig ng mundo, na kamakailan lamang ay na-auction sa ibang bansa para sa 800 milyon. Ang kwintas, na ginawa 10 siglo na ang nakalilipas, ay sumimbolo sa kadalisayan ng pag-ibig. Ito ang pinakadakilang patotoo ng pag-ibig. "Ms. Fletcher, hayaan mong ipakilala ko sa iyo, ito ang maalamat na kayamanan, pag-ibig ng mundo." Ito ay binili ng 800 milyon ng isang tinitingalang panauhin sa panahon ng auction. Talagang authentic ito. Narito ang mga sertipikasyon ng pagiging tunay mula sa iba't ibang internasyonal na organisasyon. Habang nagsasalita siya, may nagpasa sa kanya ng malaking tumpok ng mga sertipikasyon. Sa sobrang tuwa ni Lauren ay tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. "Sino ito?" Emosyonal na tanong ni Lauren. Ayaw niyang i-reveal ang pangalan niya. Gayunpaman, darating siya sa seremonya ng kasal mamaya. Dito,
Hinihiling niya ng maaga na ikaw, Ms. Fletcher, ay mabiyayaan ng pagmamahal. Ang kwintas na ito ay bago sa kanyang mga pakiramdam para sa iyo. Matapos maipasa sa kanya ang regalo, umalis agad ang mga lalaki. Sino kaya iyon? Ito ang tanong na gumugulo sa isipan ng lahat. Lalong na-curious si Lauren. Sa kanyang mga kaibigan at pamilya, sino ang magbibigay sa kanya ng ganoong kamahal na regalo? Pagkatapos mag-isip dito, hindi pa rin niya matukoy ang sino mang akma tungkol sa pamantayan. Kalimutan mo na, hindi ba siya magpapakita mamaya? Hihintayin ko na lang siya. Tuwang-tuwa ang mga Fletcher sa napakarangyang regalo na natanggap ni Lauren. Mukhang hindi na mapipigilan ang pagsikat ng pamilya Fletcher, ha? Hindi ko kailanman aasahan sa aking panaginip na may magbibigay ng 800 milyong regalo sa kasal ng aking anak na babae. Todong ngiti ang mga Fletcher. Ngunit sino ang taong ito? May crush ba sa anak ko? Bulong ni Isaac sa sarili. Siguro, hindi ko rin maisip kung sino iyon. Sa kabila ng kanilang pag-iisip, walang alam kung sino ang nagpadala ng regalo. Sa sandaling iyon, ang pamilyang Garrison ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa at nagtawanan. Anong tinatawa-tawa mo? Parang kilala mo ang mystery sender. Galit na bulong ni Isaac. Oo, alam namin kung sino ang nagpadala nito. Pag-amin ni Joseph. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 536. Bago pa makapagsalita si Isaac, malamig na tumikim si Jensen, cut the crap. Kung kilala ng mga Garrison ang ganoong tao, bakit ka mahuhulog sa ganitong kahabag-habag na kalagayan? Nagpa siya ang mga Fletcher na huwag pansinin ang mga Garrison. Para sa kanila, ang mga Garrison ay parang mga clown. Inimbitahan lang namin ang pamilyang Garrison sa kasal para ipahiya sila. Wala sila dito kung hindi dahil doon. Natural, wala silang karapatang magsalita dito. Sabik na anabangan ng lahat ang pagdating ng taong nagbigay ng pag-ibig sa mundo, lalo na ang mga Fletcher. Susunod, oras na para ibigay ng mga bisita ang kanilang mga cash gift para sa kasal. Matapos tumaas ang katayuan ng pamilya Fletcher, marami sa mga cash na regalo na kanilang natanggap ay umabot sa 10 o daan-daang libo. Isang halimbawa ay si Glenn Rogers, na nagbigay ng 100,000. Nagbigay pa si Park Cheon-shin ng cash gift na 10 milyon, dahilan para matawa si Jensen at iba pa sa tuwa. 20 hanggang 30 milyon ang kinita nila sa pag-aayos lamang ng kasal. Huwag kalimutan, mayroon ding 800 milyong kwintas. Napakalaki ng kita nila mula ngayon. Nang matapos ang lahat ng pagbibigay ng kanilang mga regalo, lumakad si Hailey, ang supervisor ng punong tanggapan ng Northampton Bank. Ms. Stinson, bakit ka nandito? Maraming tao ang nakilala si Hailey. Magalang siyang binati ng pamilya Fletcher dahil marami silang pakikisalamuha sa punong tanggapan sa hinaharap. Nandito ka rin ba para dumalo sa kasal ng anak ko, Ms. Stinson? Nakangiting tanong ni Isaac. Iikot at manalo gamit ang iyong 5 piso. Umiling si Hailey. Hello, Ms. Lauren. Nandito ako para ipasa ang Reg Along kasal ng isang bisita sa iyo. Dahil sobrang mahal, ako mismo ang pumunta dito. Ha? Nagulat si Lauren ngunit natuwa. Gaano dapat kamahal ang regalo na nag-atas ng mataas na ranggo na supervisor mula sa punong tanggapan na gumawa ng personal na pagbisita? Natanggap mo na ang pag-ibig ng mundo, tama ba? Nakangiting tanong ni Hailey. Ha? Oo, natanggap ko na. Nagulat si Lauren, hindi inaasahan na magbibigay din ng cash gift ang taong nagbigay sa kanya ng kwintas. Pinadalhan na niya ako ng regalo. Binibigyan niya pa ba ako ng cash gift? Medyo nahihiya si Lauren. Siyempre, magkahiwalay silang usapan, gayunpaman. Kinuha ni Hailey ang isang tseke at binasa, bibigyan ka ng taong iyon ng cash gift na 888,888,888. Nang makita ni Lauren ang mahabang string ng mga numero sa tseke, halos himatayan siya sa gulat. Ang cash na regalo ay higit sa 880 milyon. Napakagandang panoorin. Anong klaseng tao siya? Eto ang tseke. Tapos na ang gawain ko. Pagkatapos ay umalis si Hailey at ang isang kasamahang kawani ng bangko. Hinawakan ni Lauren ang tseke nang nanginginig ang mga kamay, paulit-ulit na kinukumpirma na mayroong 8 na nakasulat dito.
Si Hailey ay personal na naghatid ng tseke sa kanya, kaya tiyak na hindi ito peke. Ay nako, sino ito? Binigyan niya ako ng 800 milyong kwintas at isang cash na regalo na mas malaki pa. Ang Fletcher ay nasa ibabaw ng buwan. Sa gayong kaibigan, labis nilang ipinagmamalaki ang kanilang sarili. Ang pamilya Fletcher ang magiging pinakamakapangyarihang pamilya sa Northampton sa palabas. Sa pagkakataong ito, maging sina Park Chien-shin at Lee Jae-sik ay natulala. Napakagasta ng taong ito, na gumastos ng halos 2 bilyon sa isang pagkakataon. Ang kanyang mga regalo ay nagpapakita na siya ay dapat na napakayaman. Teka, may hindi tama. Kumunat ang noo ni Park Chien-shin. Siya ay nag-imbestiga ng mabuti sa background ng mga Fletcher. Hindi sila karanasan sa sinumang napakakapangyarihan. Nobela. Inimbestigahan pa niya ang kanilang malalayong kamag-anak, ngunit walang ganoong tao ang lumabas. Sino ito? Pakiramdam ni Lauren ay parang panaginip ang lahat. Meron ba akong kaibigan na ganyan, na magbibigay ng ganoong kagandang regalo sa kasal ko? Agad niyang gustong malaman ang pagkakakilanlan ng misteryosong taong iyon. Ma'am, oras na ng kasal. Magsisimula na ba tayo ngayon? Tanong ng host. Sandali lang. Hindi pa siya dumarating, sagot ni Lauren. Bagamat hindi niya alam kung sino iyon, masisimulan lamang ang kasal pagkatapos niyang dumating. Ay, tama. Bakit hindi dumating si Levi? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 537. Naglalakas loob pa ba si Levi na pumunta rito at gumawa ng kaguluhan? Marahil ay bumalik siya pagkatapos na matakot sa maraming mararangyang sasakyan na nakaparada sa pasukan. Tama iyan. Si Levi ay isang matalinong tao. Alam niyang kung dadalo siya sa kasal ay tiyak na mapapahiya siya. Paano pa siya maglalakas loob na lumapit? Kawawa naman. Hindi ko masaksihan ang eksena ni Levi na lumuluha ang kanyang mga mata sa panghihinayang. Si Isaac at ang iba pa ay umiling ng walang magawa, nobela. Nakakaawa din ito kay Lauren. Bakit hindi dumating si Levi? Gusto kong ipakita sa kanya ang kwintas at ang tseke. Tapos, sasabihin ko sa kanya ng personal na ito ang kasal ko. Nang marinig sila ni Ben, malamig siyang nguya, huwag kang mag-alala, darating si Levi. Siguradong hindi niya palalampasan ang kasalang ito. Gayunpaman, dapat mong ihanda ang iyong sarili sa pag-iisip. Natatakot ako na hindi mo kayanin ang pagkabigla. Tumahimik ka, huwag kang magsalita ng kahit ano. Nang marinig ni Isaac ang kanyang mga salita, nagalit siya at gustong bugbugin si Ben. Sa sandaling iyon, dumating ang ilang ordinaryong sasakyan sa pasukan ng villa. Nakita ng receptionist sa entrance ang mga sasakyan at malamig na tumawa. Paano ang isang taong may ganitong kotse ay maglakas loob na dumalo sa gayong engranding kasal? Gayunpaman, natigil ang kanyang ekspresyon nang makita ang mga taong bumababa sa sasakyan. Ito ay isang grupo ng lubhang prestihiyosong mga tao, ang mga pinuno ng Northampton. Pagdating nila sa kasal, isang malaking kaguluhan ang sumabog sa gitna ng mga tao. Maliban kay Park Chien-shin at ilang iba pa na hindi alam kung ano ang nangyayari, tumayo ang lahat. Ginoo, Nielsen, bakit ka nandito? Even the 3 deputy captains are here, too. Secretary Davies, Captain Fields, Director Evans. Halos masuray-suray si Jensen sa sahig matapos makita ang pagdating ni Jesse Nielsen at ng mga pangunahing pinuno ng Northampton. Dumadalo rin ba sa mga kasalan ang mga kilalang tao? Nanlaki ang mga mata ni Isaac at ng iba sa hindi makapaniwala. Congratulations sa iyong kasal, Ms. Fletcher. Nandito kami ngayon sa personal na account. Hindi mo kailangang kabahan, nakangiting paliwanag ni Jesse. Kinailangang kurutin ni Lauren ang kanyang mga pisngi para kumpirmahin na hindi siya nananaginip. Maging ang mga pinuno ng Northampton ay dumating para dumalo sa aking kasal. Napakalaking karangalan. Binati ni Jesse Nielsen at ng iba pa si Lee Jung-jin at binati ang nobyo. Narinig ka namin, Mr. Park. Binati ni Jesse at ng iba pa si Park Chien-shin. Nagpalitan ng tingin ang mga Fletcher, naiintindihan na nila ngayon ang nangyayari. Dumating si Jesse at ang iba para sa kasal dahil sa triple group. Sa bagong pangunawang ito, agad na napaisip si Lauren kung ang nagbigay sa kanya ng mga kwintas ay may kaugnayan din sa triple group. Pinadala ba siya ng triple group dito?
At bakit hindi pa dumarating si Levi? Sobrang dami niyang nawawala. Nang maisip siya ni Lauren, tinawagan niya agad si Levi. Nandito ka na ba? Tanong ni Lauren. Inabot ko. May traffic jam sa mga kalsada. Malapit na akong maabot, paliwanag ni Levi. Buti naman dumating ka, sabi ni Lauren sabay ngisi. Talagang gagawa ako ng isang engranding pasukan sa iyong kasal at ituturo ko ito ng lubos. Talagang nakababatang kapatid ang Trato sa kanya ni Levi. Total, lagi siyang nakadikit sa kanya noong mga bata pa sila. Matapos mapaalalahanan ni Zoe, pinapahalagahan ni Levi ang kasalang ito. Hindi nagtagal, huminto ang ilang tangke sa pasukan ng Villa. 2 hanay ng mga sundalo ang sumugod sa venue ng kasal, na nakahanay sa 2 gilid ng red carpet. Ang biglaang eksenang ito ay nagulat sa lahat. Gulat na napatingin din si Lauren sa pasukan. Pagkatapos nito, may mga taong nakasuot ng uniforme ng militar sa pasukan. Isang matayog na figure ang lumitaw, napapaligiran ng ilang tao. Nakasuot siya ng berdeng uniforme ng militar, na may 5 gintong bituin na nakaberde sa kanyang balikat. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 538. Nang makapasok ang 2 hanay ng mga sundalo sa venue, napabuntong hininga ang lahat at tahimik na nakatingin. Maging ang mga ekspresyon ni Lee Jae-shik at Park Cheol-shin ay nanlamig, nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Bakit biglang pumasok ang mga sundalo sa venue ng kasal? Tumayo ang lahat, pati si Jessie at ang iba pa, at itinoon ang atensyon sa entrance. Alam nila kung sino ang taong iyon. Nawala ang malungkot na ekspresyon sa mukha ng mga garrison, nakangiti na sila ngayon. Nandito na siya sa wakas. Sunod-sunod na lumitaw ang mga lalaking naka-uniforme ng militar. Lahat ay may mga bituing nakaberde sa kanilang mga pad sa balikat. Maliban kay Percy na may 2 bituin, mayroong 5 lalaki na may 1 bituin sa kanilang mga balikat. Ang mga hari ng digmaan. Ito ay isang lubhang nakakagulat na tanawin. Naunawaan ni Lee Jae-shik ang ibig sabihin nito. Narito ba sila upang batiin ang aking anak na babae para sa kanyang kasal? Gulat na bulalas ni Isaac, sa sobrang tuwa ay halos lumuwa na ang kanyang mga mata sa kanilang mga saksakan. Ito rin ang unang naisip sa isipan ng mga Fletcher. Inakala ng lahat na sa wakas ay lumitaw ang taong nagbigay kay Lauren noon ng Love of the World at ng 880 milyong cash na regalo. Wow, hindi ko inaasahan na ang tao ay isang mataas na ranggo na opisyal ng militar. Ito ang pinakamaraming sandali ng pamilya Fletcher. Sigaw ni Isaac, sa sobrang tuwa ay napaluha siya. Ang pinakakilalang tao sa militar, gobyerno, at negosyo ay nagtipon lahat sa kasal ni Lauren. Habang ang mga Fletcher ay pawang nagpupunas ng kanilang mga luha ng emosyonal, isang tanong ang lumitaw. Sino ang nagpapadala ng mga regalo? Tulala si Lauren na nakatayo doon, hindi pa rin moari. Pagkatapos ng lahat, wala siyang koneksyon sa militar. Patuloy na nanginginig si Lee Jae-shik habang namumuo ang malamig na pawis sa kanyang mga palad. Pinakatakot niyang makilala ang mga sundalo ng Erudia. Hindi niya akalain na makakaharap siya ng 5 hari ng digmaan. Natigilan sina Park Cheol-shin at Lee Jung-jin. Isang pamilya lamang ng Fletcher ang nagawang pakilyusan ang mga pinunong-pinuno ng Northampton. At ngayon, kahit ilang hari ng digmaan ang dumating. Sila ba talaga ang mga Fletcher? Inimbestigahan nila ng maigi ang mga Fletcher. Gayunpaman, ang mga Fletcher na kilala nila ay may malinis na kasaysayan at walang malalakas na puwersang sumusuporta sa kanila. Dahil dito, mas madaling kontrolin ang mga Fletcher. Gayunpaman, ngayon ay tila sila ang pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod. Agad namang naglakad sina Jessie, Xavier, at ang iba pa papunta sa mga bagong dating na bisita. Huminga ng malalim, pinunasan ni Jensen ang kanyang mga luha at nagmamadaling lumapit sa kanila. Samantala, sinundan naman siya ng pamilya Fletcher. Maging si Lauren ay labis na nasa sabik at kinakabahan. Oh, tama, hindi ba darating si Levi? Hindi siya dapat dumating sa sandaling ito. Kung sasaktan niya ang mga taong ito, mapapahamak siya. Habang sinusundan ni Lauren ang iba, mabilis siyang tumawag. Bagamat dumaan ang tawag, walang sumasagot. Kunin mo dali. Anong ginagawa mo, Levi? Nag-aalalang bulong ni Lauren. Ang mas ikinabahala pa niya ay may tumunog na ring ang tone sa isang lugar sa kanyang harapan.
Hindi naman pwedeng sabihin lang, di ba? Dumating ba talaga siya sa sandaling ito? Halos natigilan si Lauren sa kinatatayuan. Levi, kunin mo dali. Sa sobrang pagkabalisa niya ay halos hindi na siya makapag-isip ng maayos, nobela. Hindi nagtagal ay dumating si Lauren sa harap ng iba at kitang-kita niya ang mga mukha ni na Percy, Asher Dragon, at iba pa. Ito talaga ang limang hari ng digmaan. Huminga ng malalim si Lee Jae-shik, walang ibang hinihiling kundi ang magtago sa isang butas. Sa sandaling iyon, may pumasok na may kasamang ringing tone sa kanyang phone. Napapikit si Lauren sa kawalan ng pag-asa. Bakit dumating si Levi sa sandaling ito? Damn it. O tama na. Dapat kong i-off ang aking telepono ng mabilis. Sakto namang tumugon si Lauren at agad na ibinaba ang tawag. Gayunpaman, nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya ang isang napakapamilyar na mukha. Dumating na si Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 539. Nakita rin ng mga Fletcher at ng iba pa si Levi. Gayunpaman, nang tatawagan na sana sila, napagtanto nilang may mali. Ang mga hari ng digmaan ay naghiwalay at bumuo ng landas para kay Levi. Ang pinaka-nakakatakot na parte ay walang suot na suit si Levi. Sa halip, nakasuot siya ng uniforme ng militar. Nang makita ni Lauren at ng iba pa si Levi na naka-uniforme ng militar, nalaglag ang kanilang mga panga sa gulat. Pinanlakihan nila ang kanilang mga mata upang tingnang mabuti, paulit-ulit na sinusubukang kumpirmahin na hindi sila nananaginip. Nakasuot talaga ng military uniform si Levi. Pagkatapos, ibinaling ng daan-daang taong naruroon ang kanilang atensyon sa mga pad ng balikat ni Levi upang tingnan ang kanyang ranggo sa militar. Ay 1, 2, 3, isang tapik, 5, 5 bituin, 5 buong bituin. Isang 5-star God of War. Mayroon lamang isang 5-star na God of War sa buong Erudia, ang tagapagtanggol ng bansa. Si Levi ba ang Diyos ng digmaan ng Erudia? Ito. Sa oras na malaman ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto at sila ay tulala sa kinatatayuan. Sumulyap si Lee Jae-shik kay Levi, pagkatapos ay kay Kirin at sa iba pa. Ang Diyos ng digmaan ay palaging sinasamahan ng kanyang mga hari ng digmaan, na mga brigadier general sa kanilang sariling karapatan. Walang alinlangan na si Levi ang Diyos ng digmaan. Siya ang Diyos ng digmaan na tumalo sa 18-Nation Alliance sa kanyang walang kapantay na talino at kapangyarihan. Siya ang kinatatakutan ng lahat ng bansa sa mundo. Ang Diyos ng digmaan, ang bangungot ng mga mersenaryo sa buong mundo, ang pinaka-nakakatakot na presensya na kilala sa mga bansang bansa, at ang mismong taong pinaka-kinatatakutan ni Lee Jae-shik. Oh my, paano ko makikilala ang God of War dito? Thud. Nang sinalubong ni Lee Jae-shik ang tingin ni Levi, hindi na niya napigilan ang sarili at napaluhod. Wala siyang kamukha sa pinakamakapangyarihang taekwondo fighter. Maging si Park Cheon-shin ay lubos na natakot. Si Levi ba talaga ang Diyos ng digmaan? Ang tanging 5-star God of War sa Erudia. Naiintindihan ko na ngayon. Naiintindihan ko lahat. Ang grupo ng Morris ay ang Diyos ng digmaan na sumusuporta sa kanila sa lahat ng panahon. Kung hindi, bakit hindi ko malaman ang pagkakakilanlan ng backer? Ipinaliwanag din ito kung paano sakop ng Morris Group ang buong Northampton sa napakalaking panahon. At bakit si Scott ay nabigo ng husto? Ang lahat ng ito ay dahil sa Diyos ng digmaan. No wonder naglakas loob siyang takutin ang triple group ng ganoon. Lagot tayo, nobela. Ito na ang katapusan natin. Nanghina ang mga binti ni Park Cheon-shin at napaluhod siya sa isang malakas na kalabog. Ang buong katawan niya ay basang-basa sa malamig na pawis. Lahat ay nabigla. Ano ang nangyayari? Bakit nakaluhod sa takot ang dalawang prominenteng miyembro ng triple group? Si Jesse at ang iba pa ay naglakad papunta kay Levi at sabay-sabay na hinarap siya. Pagbati, Diyos ng digmaan, Sir. Isa itong tahasang anunsyo sa lahat na siya talaga ang Diyos ng digmaan. Diyos ng digmaan. Seryoso, nakilala ko talaga ang Diyos ng digmaan sa buhay ko. Isang malaking kaguluhan ang sumabog sa gitna ng mga tao kung saan lahat ay nakatingin kay Levi sa lubos na paghanga. Siya ang Diyos ng digmaan ni Erudia. Siya ang pananampalataya ng lahat.
Ang pamilyang Garrison ay nakaramdam ng labis na pagmamalaki nang makita nila ang eksenang ito. Ano man ang mangyari, si Levi ay mula pa rin sa pamilyang Garrison, at dating bahagi ng mga Garrison. Napatingin si Joseph at ang iba sa mga Fletcher. Para silang tinamaan ng kidlat, nakatayo doon ang mga Fletcher na paralisado. Nawala sila sa kanilang mga iniisip at ang kanilang mga isip ay naging ganap na blanko. Tapikin, tapikin, tapikin. Gamit ang kanyang military boots, dahan-daang naglakad si Levi papunta kina Lauren at Lee Jung-jin. Nakangiting sabi niya, "Congratulations on your wedding, Lauren. Sana maging maligaya ka magpakailanman. Para kang little sister sa akin." Dahan-daang itinaas ni Lauren ang kanyang ulo at sinalubong ang tingin ni Levi, blunt ka pa rin ang isip niya. Tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi dahil hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 540. Sumulyap si Levi kay Lee Jung-jin at sinabing, "Dahil pinili ka niya, dapat mong tretuhin siya ng mabuti." Ako, na-trauma pa rin si Lee Jung-jin na nanginginig ang kanyang katawan at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ano ang dapat kong sabihin? Sa pagtayo ni Levi sa harapan ko, nakaramdam ako ng matinding takot. Halos hindi makahinga si Lee Jung-jin dahil sa pressure. Sa totoo lang, gusto niyang lumuhad sa harap ni Levi. Sa kabilang banda, napaluha na si Lauren. Napakatahimik ng venue na kahit isang pin drop ang narinig ng lahat. Tanging ang mga hikbi ni Lauren ang umalangaw-ngaw sa buong bulwagan, tila sobrang kahabag-habag at kaawa-awa. Kapag mas pinakinggan ito, mas lalo pang nanlalamig ang nararamdaman ng isa sa kanyang gulugad. Ginoo, Fletcher, Ginang, Fletcher, long time no see. Nakangiting binati ni Levi ang lahat sa pamilya Fletcher. Arg, thud. Nang mas malapitan ni Jensen ang mukha ni Levi, napasigaw ito. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang tanong ay nahimatay na siya. Halos hindi na makalakad sina Isaac, Sam, at iba pa. Nanginginig ang kanilang mga binti. Nagsimulang mamuo ang pawis sa kanilang mga noo habang nilalamon sila ng pagtataka. Paano ito nangyari? Paano ito posible? Paano magiging Diyos ng digmaan si Levi? Hindi ba siya napunta sa kulungan? Paano siya naging walang kapantay na Diyos ng digmaan? Ang balitang ito ay labis na nakakagulat para sa kanila at halos hindi nila matanggap ang katotohanan sa ngayon. Nasa bingit sila ng mental breakdown. Kung hindi na nila makakayanan, baka mamatay pa sila sa atake sa puso. Ngayon, naunawaan na nila sa wakas kung bakit sinabi ng pamilyang Garrison na pagsisisihan nila ito. Alam na nila ang identity ni Levi. Kaya naman, binalaan nila ang mga Fletcher na huwag magsisi at maging handa sa pag-iisip. Masyadong nabigla ang matandang Mr. Fletcher sa paghahayag na siya ay nahimatay. Sa mata ng pamilyang Garrison, ang mga Fletcher ay kumikilos na parang mga clown. Labis na panghihinayang ang bomb-alot sa bawat isa sa mga Fletcher. Naramdaman na ngayon ng mga Fletcher ang loob, na para may nawalan sila ng isang napakaraming bagay. Ang pagkakamaling ito ay magiging isang walang hanggang awa para sa kanila. Tama ang mga Garrison. Walang pinagsisisihan si Levi. Ang tanging nakakaramdam ng ganoon ay ang mga Fletcher. Sa harap ng Diyos ng digmaan, si Lee Jung-jin ay walang tao. Paano kung taga-triple group siya? Gaano ka-deserving? Hindi pa siya karapat-dapat para tumabi kay Levi. Isa-isang bumagsak ang mga Fletcher sa lupa. Parang naubos lahat ng lakas nila sa katawan, halos hindi na nila maitaas ang mga braso. Ito ay masyadong nakakaalarma. Ang araw na ito ay magiging isang nagpapahirap at hindi malilimutang pangyayari sa atin magpakailanman. Sa kabilang banda, ipinagmamalaki ni Joseph at ng iba pa ang kanilang mga dibdib. Para sa kanila, si Levi ang ipinagmamalaki ng pamilyang Garrison. Noon, matagal nang humihikbi si Lauren. Ang taong gusto ko ay isa ng makapangyarihang general, ang alamat ng buong bansa. Ang taong gusto ko ay ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, walang kapantay sa lahat ng larangan. Ang aking paghatol ay hindi kailanman mali. Ang taong gusto ko ay isang bayani. Si Zoe, na lagi kong hinahamak, ay talagang ang pinakamasayang babae sa mundo. Oh, how I regret it. Malakas na humagulgol si Lauren habang umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi.
Alam niya kung ano ang napalampas niya. Naiintindihan din niya na hindi siya karapat-dapat sa lalaking ito. Gaano man kalaki ang pagod niya o kung gaano siya ka-accomplish, hinding-hindi siya makakapantay sa kanya, lalo pa siyang magsisi. Iyon ay isang bagay na hindi niya makakamit sa buong buhay niya. Natanggap mo ang regalo, tama ba? Masaya ako na makakahanap ka ng pag-ibig. Ngumiti si Levi, naglabas ng panyo at pinunasan ang mga luha ni Lauren. Natural, ang Reg Along tinutukoy niya ay ang love of the century. Noong bata pa ako, hindi ko na-handle ng maayos ang pangyayaring iyon. I'm sorry for that, pero, ngayong kasal ka na, magaan na ang loob ko. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 541. Para sa iyong kasal, kailangan kong gumawa ng isang malaking pasukan at ituring ito ng may sukdulang kahalagahan. Dapat masaya ka, okay. Dahil doon, umikot si Levi at umalis. Hindi na ako magpapakasal. Biglang kumari pa ng takbo papunta sa kanya si Lauren na parang baliw. Sa tunog ng pagkapunit ng tela, pinunit niya ang panlabas na layer ng kanyang wedding gown at inihagis ang kanyang mga accessories sa buhok. Patakbong lumapit kay Levi, niyakap niya ito ng mahigpit. Thud! Ang bouquet sa mga kamay ni Lee Jung-jin ay nahulog sa lupa. Siya, at lahat ng naroroon, ay natulala. Hindi na siya ikakasal. Walang inaasahan ang resulta nito. Sa ganoong sitwasyon, gayunpaman, walang nang ahas na pigilan siya o magsalita ng anuman. Hindi ako magpapakasal. Hindi ako magpapakasal. Sigaw ni Lauren na parang nasasakal. Kakalag na sana si Levi sa biglaang pagkakayakap niya ng bamulong si Lauren, pwede ba kitang yakapin sandali? Sandali lang. Tumanggaw si Levi. Mahigpit na idiniin ni Lauren ang likod ni Levi, ninanamnam ang sandaling ito. Naunawaan niya na magiging kanya lamang si Levi sa maikling sandaling ito. Pagkatapos, wala na siyang gagawin sa kanya. Kaya naman, ang tanging inaalala niya ay ang eksaktong sandaling ito. Kahit papaano, pakiramdam niya ay nasa sarili niya si Levi sa pinakamaikling sandali. Tahimik na nakatingin ang lahat sa kanilang dalawa. Pagkaraan ng 1 minuto, nag-aatubili na binitawan ni Lauren ang kanyang mga braso habang muling bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata. Malapit na niyang mamiss ang love of her life. Ayokong iwan mo ang kasal para sa akin, sabi ni Levi na nakatalikod sa kanya. Hindi, naisip ko kanina. Ayoko ng ganitong kasal, magpakasal sa taong hindi ko naman gusto. Kung ako ay magpakasal, gusto kong gawin ito para sa pag-ibig. Ang wagas na pag-ibig na walang anumang bagay na sumisira dito. Bulalas ni Lauren. Pagkatapos, tumingin siya kay Lee Jung-jin. I'm sorry, pero kahit kailan hindi kita nagustuhan. Pinakasalan lang kita para sa sarili kong interes. Ginagalang ko ang iyong pasya. Ipapatigil natin ang kasal na ito. Sa sobrang kahirapan, nakagawa rin ng desisyon si Lee Jung-jin. Isa pang kaguluhan ang agad na sumiklab sa gitna ng karamihan. Ang kasal na ito, na isinapubliko bilang ang kasal ng siglo, ay nakansela. Ngunit dahil sa hitsura ni Levi, napagtanto ng lahat na talagang nadiskerel ang kasal. Ito ang tamang pagpipilian upang ihinto ito. Nobela. Sige, basta ikaw ang pumili. With that, umalis na si Levi sa venue. Nakatingin kay Levi na naglalakad palayo sa malayo, biglang sumigaw si Lauren, bukod sa iyo, hindi ako magpapakasal sa iba. Thud. Matapos isigaw ang kanyang puso, si Lauren ay bumagsak sa sahig. Napagdesisyonan niyang hindi na siya magpapakasal habang buhay. Ngayon na ang mga bagay ay umunlad sa yugtong ito, malinaw na ang Fletcher ay tiyak na mapapahamak. Unti-unting umalis ang lahat. Bago umalis ang mga garrison, malamig silang nanunuya, sinabi namin sa iyo na maging handa sa pag-iisip, ngunit hindi mo pinansin ang aming payo. Aalis din kami. Umalis si Lee Jae-shik, Park Chien-shin at ang kanilang grupo sa takot. Gusto lang nilang bumalik sa South City sa lalong madaling panahon. Kung alam nila kung ano ang mangyayari, hindi sila pupunta sa Northampton. Bigla nilang naalala ang babala sa kanila ni Seth nang makababa sila ng tren. O hindi, ngayon ang deadline. Pinupunasan ng malamig na pawis ang noo ni Park Chien-shin. Gayunpaman, ang pinakakinatatakutan na tao ay si Lee Jae-shik pa rin. Pagkatapos ng lahat,
Ang Diyos ng digmaan ang kanilang sukdulang kaaway. Paanong hindi sila matatakot? Ang mga miyembro ng Triple Group ay nagmamadaling umalis sa kanilang mga sasakyan. Nang makaalis na sila sa kalsada sa labas ng villa, nakaharap ang kanilang dinadaanan ng isang olive green na SUV. Nakaupo si Levi sa tuktok ng kotse kasama ang mga hari ng digmaan na lahat ay nakatayo sa tabi niya. Lahat sila ay malamig na nakatingin sa mga sasakyang nasa harapan nila. Bakit ang hilig mong umalis? Well, simple lang ang pumasok sa Northampton, pero hindi ganoon kadaling umalis, nakangiting sabi ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 542. Si Park Chien-shin, Lee Jae-sik at ang iba ay lumabas sa kanilang sasakyan at nag-shuffle papunta kay Levi. Nakasubsob ang kanilang ulo, na nagmistulang mga bata na may nagawang mali. Iniskan sila ni Levi, dama po ang tingin niya kay Lee Jae-sik. Tumakas ka sa Erudia, tanong ni Levi. Ha? Nanlamig si Lee Jae-sik sa takot. Kilala niya talaga ako. Kilala kita. Ang mga talunan sa Kirea ay mga estudyante mo ha. Ikaw ang punong coach ng milyon-milyong sundalo ni Kirea. Sa halip na manatili sa iyong bansa, bakit ka pumunta sa Erudia? Biglang nagtaas ng boses si Levi, dahilan para makaramdam ng sobrang takot si Lee Jae-sik kaya bumigay ang mga tuhod. Mali ako, God of War. Mali ako. Hindi ko na dapat pinasok si Erudia. Ako ang may pagkakamali. Nakaluhod sa sahig, yumuko si Lee Jae-sik sa paanan ni Levi. Ang kanyang damit ay basang-basa sa malamig na pawis na tumutulo sa kanyang buhok. Hindi dahil sa mainit ang panahon, kundi dahil sa matinding takot. Ang iba pang miyembro ng Triple Group ay namangha. Walang inaasahan na ang tunay na taekwondo master ng bansa ay napakatakot. Dinilaan ni White Tiger ang kanyang mga labi. Mukhang interesado, sinabi niya, nabalitaan ko na siya ang pinakamagandang master ng taekwondo. Gusto kong makipag-match sa kanya. Hari ng digmaan, White Tiger. Namutla ang mukha ni Lee Jae-sik nang makilala niya ng tama ang nagsalita. Hindi ako mangangahas. Hindi ako mangangahas. Wala akong lakas ng loob na gumawa ng anuman kay Erudia. Si Lee Jae-sik ay napagtagumpayan ng panghihinayang. Oh, pinagsisisihan ko ito. Noong the God of War is in Erudia, bakit pa ako dumating? Hindi mangyayari yon. Hindi ka dapat pumunta sa Erudia. Kung gusto mong umalis, kailangan mong tanggapin ang suntok ko. Humakbang papunta sa kanya ang White Tiger. Tandaan, makakaalis ka lang kung mananatili kang nakatayo pagkatapos matanggap ang suntok ko, dagdag ni White Tiger. Naunawaan ni Lee Jae-sik na dahil sa kanyang pagkakakilanlan, tiyak ang kamatayan sa sandaling tumuntong siya kay Erudia. Kung gusto niyang umalis ng bansa ng buhay, dapat niyang tanggapin ang suntok na ito at gawin ang kanyang pinakamahusay na pagsisikap. Halika sa akin. Galit na sigaw ni Lee Jae-sik habang nakatapak sa lupa ng malakas na kalabog, nobela. Gaya ng inaasahan ng isang master, ang kanyang mga galaw ay napakalakas. Nakatayo siya roon ng walang galaw na parang isang bundok na hindi natitinag. Habang papalapit ang White Tiger, bigla siyang bumili at binato ng suntok si Lee Jae-sik. Nagningning ang mga mata ni Lee Jae-sik. Mabilis siyang gumalaw na parang kidlat. Boom! Sa isang sweeping kick, ang pinaka-classic na galaw sa taekwondo, inatake niya ang White Tiger. Kahit na ito ay isang ordinaryong hakbang, ito ay nakamamatay ng eye-deploy ni Lee Jae-sik. Napakalakas ng sipa na parang isang unos na gum-iba sa lahat ng dinadaanan nito. Boom! Isang mabangis na hangin ang umihip sa paligid, na nagdulot ng paglipad sa kalangitan ng mga sanga ng puno at mga bato. Ang lahat ng tao sa kanilang paligid ay napilitang sumuray-suray ng ilang metro pa atras. Thud! Thud! Sumabog ang 12 ng mga puno sa paligid nila. Kung ikukumpara sa sipa na ito, ang suntok ni White Tiger ay mukhang napakakaraniwan. Isang nakakabinging putok ang tumunog ng magbanggaan ang sipa at suntok. Si Lee Jae-sik ay agad na pinalipad pabalik sa loob ng 10 metro. Matapos bumangga sa isang malaking puno na may malakas na kalabog at hatiin ito sa kalahati, hindi na siya tumayo. Hinaplos ni White Tiger ang dagwang kamao at ngumiti sa kasiyahan. Sa wakas ay nakatagpo na ako ng isang taong kayang makipag-away. Dahil hindi nakaligtas si Lee Jae-sik sa suntok na ito, hindi na niya maiiwan si Erudia.
Nang makita ang lahat kung gaano kadaling natalo ang master ng taekwondo, nanlamig sila sa takot. Maging si Park Cheon-shin ay ang kanyang pantalon. Ikaw si Park Cheon-shin, tama. Narinig mo ba ang tatlong babala ko? Tanong ni Levi habang ibinaling ang tingin sa kanya. Oo, lubos kong naunawaan ang mga ito at agad kong isasagawa. Saad ni Park Cheon-shin. Huli na, gumapang palabas ng Erudia. Bibigyan kita ng isang araw. Kung may makita pa akong may kaugnayan sa triple group sa Erudia, hahanapin kita. Mapanindigan ang tunog ni Levi, na walang puwang para sa negosasyon. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 543. Si Park Cheon-shin ay nahimatay sa takot. Patay ako. Tapos na ang lahat. Nasira ang ambisyosong plano ng triple group na dominahin ang Erudia market. Aalis kami kaagad, God of War. Nanginginig na sabi ni Lee Jung-jin. Sabi ko, gumapang ka palabas ng Erudia. Matalim at walang awa ang tingin ni Levi. Nakababahala, ang mga matataas na opisyal ng triple group ay nakitang nakahandusay sa lupa habang dahan-dahan silang gumagapang palabas ng Northampton. Ito ay isang maliit na pahayag upang ilarawan ang mga gumagapang na lalaki bilang kaawa-awa. Makalipas ang ilang oras, biglang nag-anunsyo ang triple group na ibabalik nila ang mga donasyon na humirang ng 80 bilyon. Pagkatapos ng isa pang oras, nag-organisa ng press conference ang triple group. Humingi sila ng paumanhin kay Erudia para sa mga krimen na kanilang ginawa, nangakong ibabalik ang pera na kanilang na-scam at na-launder, at nangako na babayaran ang mga biktima. Lahat ng mga sumusunod sa kaganapan online ay sumabog sa tagay. Ang punong tanggapan ng triple group ay nagpahayag na ang kumpanya ay nasa merkado ng Erudia. Aalisin nila ang lahat ng kanilang mga produkto sa Erudia sa loob ng isang araw. Ito ay nagbabagang balita. Lahat ay namangha. Ang triple group, na umaakyat sa ranggo, ay biglang aalis kay Erudia. Ano ang nangyayari? Sa kabilang banda, tuwang-tuwa ang mga kumpanya at individual na inapi ng triple group. Ang triple group ay parang isang cancerous na tumor sa mundo ng negosyo. Gumawa sila ng lahat ng uri ng masasamang bagay at pinagsamantalahan ang hindi mabilang na mga tao. Gayunpaman, marami sa mga biktima ang hindi nang ahas na ilantad ang kumpanya at umaasa lamang na mabibigo ang kumpanya. Ngayong natupad na ang kanilang hiling, tuwang-tuwa sila na nais nilang magdaos ng isang malaking selebrasyon. Dahil pangunahing nagbebenta ng mga elektronikong produkto ang triple group at maraming katulad na kumpanya sa merkado, ang pag-alis nito ay hindi lumikha ng malaking epekto. Noong araw na iyon, sinabi ni Levi kay Iris, ang taong namamahala sa Morris Group, na nagdagdag ng isa pang basket ng mga kalakal sa portfolio ng kumpanya, mga uri ng elektroniko. Sila ay magsisikap na lumikha ng pinaka-epektibong mga uri ng elektroniko upang mapanatili ang iba pang immoral na kumpanya. Sa pamamagitan ng paglikha ng mga produkto na maaaring makinabang sa panahon, maaari nilang isulong ang malusog na pag-unlad ng merkado habang gumagawa ng mabuti sa mga tao. Ito ang palaging ginagawa ng Morris Group. Maging ito ay medikal na kagamitan o iba pang mga produkto, palagi silang nagsusumikap na ibenta ang pinakamahusay na kalidad ng mga produkto sa pinakamurang presyo. Ang kanilang motto ay upang itaguyod ang pag-unlad ng lungsod at kagalingan ng mga tao. Kaya naman, lahat ng mga empleyado ng Morris Group ay nagbigay ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap. Bukod sa umani ng mga gastos na maaaring pinansyal, mararamdaman din nila ang karangalan. Ipinagmamalaki ng mga kabataan sa Northampton ang pagtatrabaho sa Morris Group. Ang Morris Group ay gumagawa na ng mga kakaibang elektroniko. Ngayon, pinapataas lang nila ang laki ng kanilang produksyon. Sa pag-alis ng triple group sa merkado, ang ibang kumpanya ay nagawang mag-tap sa market share nito. Nagbigay pa si Iris ng bahagi ng negosyo ng electronics sa Oriental Star Group. Napakahusay din ni Zoe. Sa loob ng maikling panahon, ang kita ng Oriental Star Group ay tumaas sa ilalim ng kanyang pamamahala, isang tungkulin na malugod niyang tinanggap. Pagdating niya sa bahay, tinanong niya, "Darling, paano nangyari ang kasal?" Ngumiti nang walang magawa si Levi. "Bueno, ginawa ko ang aking panghihinayang at ginawa niya ang pagpipilian na gusto niya. Mabuti naman kung ganoon. Pero sayang ang naging takbo ng kasal niya.
Ang Triple Group ay umatras na hindi inaasahan nang siya ay naging general manager ng kanilang Erodia branch. Napabuntong hininga siya. Ang kasal ay hindi malilimutan dahil sa mga pagsisisi na naiwan. Alam ni Levi na iniisip ni Zoe ang kanilang kasal 6 na taon na ang nakakaraan. Hindi naging mabunga ang kasal, at naging panghihinayang nila ni Zoe. Honey, I've decided to reorganize a wedding for you. By then, may sasabihin ako sa iyo, Nobela. Nagpasya si Levi na ayusin ang isa pang kasal para kay Zoe. Sa oras na iyon, ibubunyag niya sa kanya ang kanyang tunay na pagkatao. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 544. Nanlilisik ang mga mata ni Zoe habang nakangiti. Sige, hihintayin kong bigyan mo ako ng mabungang kasal. Sige, pumili tayo ng angkop na petsa. Tumanggo si Levi. Akala ni Zoe nagbibiro si Levi. Hindi niya inaasahan na magiging seryoso siya. Ang kasalang iyon ay pinangalan ng pinakadakilang kasal ng siglo. Siyempre, ang lahat ng ito ay sa pagbabalik tanaw. Babalik sa normal ang buhay pagkatapos. Nakaupo sa kanyang opisina, naninigarilyo si Levi at umiinom ng alak. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa Asher Dragon, na nagsasabing nagkaroon ng kaguluhan sa South City. Matapos ang pagbagsak ng Triple Group at paksayo ni Scott, ang iba pang mga kilalang pamilya ay nagsimulang mabalisa na i-claim ang kontrol sa mga magagamit sa teritoryo. Maging ang kanilang panlabas na puwersa ay nasangkot. Sa madaling salita, ang buong South City ay napunta sa kaguluhan. Hindi inaasahan ni Levi na mangyayari ito. Sa una, naisip niya na pagkatapos na alisin ang Scott at Triple Group, ang Quebec ay magiging mapayapa muli at ang lahat ay kumilos ng maayos. Gayunpaman, sa halip na babalaan sila, ang kanyang mga aksyon ay naging dahilan upang ang mga taong ito ay bumaba sa kabaliwan. Sa kanila, pagkatapos ng pagbagsak ng dalawang pangunahing puwersa, mayroon na silang maraming teritoryo at negosyong sakupin. Nobela. Mahirap kontrolin ang South City, sabi ni Asher Dragon na nag-aalangan. Okay, I'll personally make a trip to South City. Dahil lahat ng ito ay nangyari dahil sa akin, kailangan kong ituwid ang mga bagay-bagay. Isang malamig na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Levi. Sa gabi, sinabi niya kay Zoe na pupunta siya sa South City. Naningkit ang mga mata ni Zoe. Tama lang yan. Sinasabi sa akin ni Abigail na gusto niyang bumalik sa South City dahil may apurahang nangyari sa pamilya. Hindi sinabi ng pamilyang itim kung ano talaga ang apurahan, kaya labis na nag-aalala ang aking mga magulang. Bumalik kasama si Abigail at tingnan kung ano ang nangyari sa pamilyang Black. Oo naman, walang problema, sang-ayon ni Levi. Dumating ang sumunod na araw. Pagkapasok ni Abigail sa sasakyan ay agad niyang pinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Levi. Levi, napakalupit mo. Bakit hindi mo ako binisita ng ganoon katagal? May hinanakit na tingin ang bumungad sa mga mata ni Abigail na para bang asawa niya ito. Mabilis siyang itinulak ni Levi. Magsalita ka lang ng normal. Huwag mo akong hawakan. Pinandilatan siya ni Abigail at sinabing, may nakikita ka ba kamakailan? Kumunat ang noo ni Levi. Ha, nabalitaan ko na dumalo ka sa kasal ng iyong childhood friend at nanligaw sa mga babae. Maging ang matalik na kaibigan ng aking kapatid ay nagsimulang magkagusto sa iyo. Si Helena, ang bagong celebrity sa kumpanya ng kapatid ko, ay nahuhumaling din sa iyo. Tama ba ako? Reklamo ni Abigail habang nakapout. Anong pinag-uusapan niyo? Kumunat ang noo ni Levi. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Ate mo lang ang gusto ko. Ang ibang babae ay wala sa akin. Kahit kasama ko sila, dahil sa kapatid mo. Isa ka sa kanila. Nang marinig ni Abigail ang kanyang mga salita, bumagsak kaagad ang kanyang ekspresyon. Nangingilid ang mga luha ng galit sa kanyang mga mata habang pinipigilan niya iyon. Kaya lang mabait sa akin si Levi dahil kay Zoe. Ano bang problema, Abigail? Bakit ka umiiyak? Biglang napagtanto ni Levi na napaluha si Abigail. Wala yon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at nanatiling tahimik sa buong biyahe. Hindi alam ni Levi kung paano niya nasaktan si Abigail, kaya nanatili siyang tahimik. Hindi nagtagal, nakarating sila sa South City. Pagpasok nila sa lungsod, tinawag ni Levi si Alfie mula sa Dragon Legion.
Sabihin sa mga pinuno ng South City na dumating na ako, utos ni Levi. Nang dumalo siya sa piging ng kaarawan ng pamilya Black, nangako siyang tiyak na ipapaalam niya sa pamunuan ng lungsod sa susunod na pagdating niya. Naiintindihan, sir, sagot agad ni Alfie. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Alfie sa Commander-in-Chief ng South War Zone at sa mga pangunahing pinuno ng lungsod. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 545. Kaagad, ang buong South City ay nagkagulo. Darating ang Diyos ng digmaan. Ang katotohanang walang nakakaalam kung bakit siya darating ay mas nakakatakot. Nang gawin ng Triple Group ang kanilang mga mapangahas na gawa, hindi man lang dumating ang God of War. Pero, darating siya ngayon. Ibig sabihin may major na nangyari. Pagkatapos lumabas sa highway, nagmaneho si Levi papunta sa tahanan ng pamilyang Black. Nag-zoom ang kanyang sasakyan sa mga kalsada nang biglang may nakita siyang dalawang magarang sasakyan mula sa rearview mirror. Ang isa ay isang Lamborghini, habang ang isa ay isang Ferrari 458. Vroom, vroom, vroom. Mabilis na dumaan ang dalawang magarang sasakyan sa Mercedes ni Levi, na sadyang pinutol ang kanyang daraanan. May 2 tao na nakaupo sa bawat isa sa mga sasakyan. Sila ang mayayamang bachelor ng South City. Ang pinakasikat sa kanila ay si Derek, na nagmula sa mayayamang pamilyang Davies. Kamakailan, ang pamilya Davies ay umunlad, na naagaw ang kontrol sa maraming teritoryo at umani ng maraming uri. Siya si Abigail, tama. Nakilala ko siya sa isang sulyap lang. Bulalas ni Derek sabay ngisi. Oo, siya si Abigail, sang-ayon ng iba. Nung nasa intersection na sila kanina, napansin nila si Abigail na nakaupo sa kotse. Kaya naman, agad nilang hinabol siya para kumpirmahin. Narinig ko na ang pamilyang Black ay nagayos ng kasal para kay Abigail, tama ba? Tanong ni Derek sa kanyang underling, si Zachary. Oo, pero gusto kong kulitin si Abigail ngayon. Napakaganda niya. Sa totoo lang matagal na akong may pagnanasa sa kanya. Haha. Nang maisip ni Derek si Abigail, hindi na niya napigilan ang sarili. Sa una, dahil ang pamilyang itim ay mas makapangyarihan kaysa sa pamilyang Davies, hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman. Gayunpaman, sa katapusang pag-ilog ng mga teritoryo, pinili ng pamilyang itim na lumayo habang agresibong lumahok ang pamilya Davies, nobela. Ngayon, ang pamilya Davies ay nasa mas makapangyarihang posisyon kaysa sa mga Black. Natural, naging matapang si Derek at gustong makipaglaro kay Abigail. Pagkaputol sa harap ng Mercedes, unti-unting bumagal ang takbo ng dalawang sasakyan. Sa huli, nagmamaneho lamang sila sa mabagal na bilis na 20 km/h. Halata namang sinasadya nila. Lumitaw ang galit sa mga mata ni Abigail. Levi, sinasadya nila ito. Emph. Gayunpaman, hindi sumagot si Levi. Bigla niyang pinaikot pa kanan ang manibela at binilisan. Sa bilis ng kidlat, nalampasan niya agad ang dalawang magarang sasakyan at pinaharurot ito. Vroom. Nang makita ni Derek at ng iba pa ang sasakyang dumaan sa kanila, natigilan sila. Ano ba ito? Mabilis itong magmaneho kaya hindi ako makapag-react sa oras. Mabilis. Habulin mo yang kotse na yan. Sigaw ni Derek. Bumilis ang Ferrari at Lamborghini, mabilis ang takbo na tila dalawang streak ng kidlat sa kalsada. Ang isang Mercedes ay hindi kailanman makakapagpabilis ng mas mabilis kaysa sa mga sports car sa isang tuwid na kalsada. Hindi nagtagal, napagtanto ni Levi na malapit na silang marating ng dalawang sasakyan. Gayunpaman, sa halip na mataranta, nagpatuloy siya sa pagpapabilis. Bagamat may matulis na kurbo sa harapan, hindi ito pinansin ni Levi at patuloy na pinabilis ang takbo. Ha, Levi, dahan-dahan ka. Sa sobrang takot ni Abigail ay halos ipikit na niya ang kanyang mga mata. Gayunpaman, nanatili ang kalmadong ekspresyon sa mukha ni Levi habang patuloy ang takbo ng sasakyan. Nang makita iyon ni Derek at ng iba pa, laking gulat nila na nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Damn it, baliw ba ang lalaking ito? Mayroong isang matalim na kurba sa unahan na may ilang mga slope. Gayunpaman, naglakas loob pa rin siyang magpabilis. Gulat na bulalas ni Derek. Oo, ang mga kurbatang tulad nito ay ang pinakamadaling aksidente. Naglakas loob pa ba siyang magpabilis? Baka baliw siya.
Maaaring mas ligtas kung ang isang sports car ay nag-zoom sa curve. Ngunit isang sedan lamang. Nakakabaliw yan. Nagsimulang bumagal ang Lamborghini at Ferrari, na gustong dumaan sa kurba ng tuloy-tuloy. Gayunpaman, ang Mercedes sa unahan ay sumugod sa kurbadong kalsada habang ito ay bumili. Napahamak sila. Masisira ang sasakyan at tiyak na mamamatay ang mga pasahero. Kawawa naman si Abigail. Napakaganda niya. Maging si Derek ay napapikit sa kawalan ng pag-asa. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 546. Gayunpaman, ang lahat ay tila nasa hysterics sa susunod na segundo. Ang Audi ay naanod sa isang kontroladong arko habang ito ay tumatawid sa matalim na liko sa kalsada ng may tili. Ano? Paanong imposible iyon? Namumungay ang mga mata ng lahat. Sa Audi, ngumisi si Levi. Maaari mo nang buksan ang iyong mga mata, Abigail. Nang imulat ni Abigail ang kanyang mga mata, nakita niyang tuloy-tuloy ang pag-usad ng sasakyan sa isang tuwid na daan. Nalampasan na natin ang nakamamatay na turn na iyon. Bakas sa mukha ni Abigail ang pagkagulat. Maraming matutulis na liko sa kalsadang ito, ngunit hindi man lang bumagal si Levi. Gaano man kahusay ang pagganap ng isang Audi, sa isang tuwid na kalsada, ang bilis nito ay hindi maihahambing sa iba pang dalawang sports car. Sa kabila ng kawalan na iyon, nagawa ni Levi na maabutan ang dalawa pang sports car ng napakabilis dahil hindi siya bumagal sa alinman sa mga matalim na liko sa kalsada. Sinubukan nilang abutin, ngunit hindi ito nagtagumpay, tuluyan nang ang nawala sa paningin nila ang Audi. Banal na F******. Tuluyan nang ang nalaglag si Derek. Nakasali na siya sa maraming kilalang racing club noon, ngunit minsan ay hindi pa siya nakakita ng ganoong kasanayang magkakarera. Dalhin mo siya sa akin. Gusto kong mahanap niya ang pagkakataong ito. Sigaw ni Derek. Maya-maya pa ay mabilis na nakarating sina Levi at Abigail sa tirahan ng pamilyang Black. Nang makita ng mga itim si Abigail, sila ay tuwang-tuwa. Gayunpaman, nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang makita nila si Levi. Parehong kinilala nina Robert at Meredith si Levi dahil lamang sa mga espesyal na sigarilyo at alak na iniregalo niya sa kanila noon. Ginoo, at Mrs. Black, sapat pa ba ang mga espesyal na sigarilyo at alak? Nakangiting tanong ni Levi. Oo, maaaring tumagal ito ng ilang taon. Sagot ni Robert. Samantala, si Bailey at ang iba ay nakilala kay Levi. Si Pamela, sa kabilang banda, ay nanunuya at sinabing, sa palagay mo ba ay mas mababa ang ibibigay sa atin ni Russell kaysa sa kanya? Oo, si Russell ang nagdala nito para sa amin. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Nginitian siya ng iba. Nang makita ito, mabilis na iniban ni Abigail ang usapan. Lolo, Lola, bakit bigla mo akong tinawag? Natakot ako nang sabihin mong may seryosong nangyari. Nang marinig iyon ni Levi ay napangiti rin siya. Kung tutuusin, inatasan siya ni Zoe sa trabahong ito. Mapapagan lang ang pakiramdam niya pagkatapos matiyak na ligtas at maayos ang pamilya ng Black. Sa sandaling iyon, sina Bailey at Pamela ay nagpalitan ng nasa sabik na sulyap. Ganon din ang itsura ni Robert. Gagawin ko ang honors. May nagpropose ng marriage proposal. Inihayag ni Meredith. Nagulat si Abigail at itinuro ang sarili. Sa akin. Oo, tama iyan. Personal naming sasamahan ng puno ng iyong lolo ang kanyang apo na pumunta dito bukas para sa opisyal na panukala. Nagustuhan kanya. Sumasang-ayon kami ng lolo mo sa kasal na ito. Nakilala namin ang batang iyon, at napakahusay niya. Napangiti si Meredith. Tumango rin si Robert. Oo, sumasang-ayon ako. Ang batang iyon ay marahil ang pinakanamumukod tanging tao na nakita ko. Tumanggi ako. Tinanggihan ito ni Abigail nang hindi man lang pinag-isipan. Anong pinagsasabi mo, Abby? Paano mo tatanggihan ang panukalan ng ganoon na lang? Hindi mo pa siya nakikilala, malungkot na tugon ni Pamela. Ay nalalayan din siya ni Bailey. Kilala mo ba kung sino siya? Siya si Timothy Caesar, ang tagapagmana ng pamilya Caesar mula sa Southampton. Ang pamilya Caesar ay halos royalty. Nang ang mayayamang pamilya mula sa buong Erudia ay lumampas sa isang tiyak na antas ng impluwensya, hindi lamang sila hinuhusgahan ng kanilang katayuan sa ekonomiya ngunit mas madalas sa gayon sa pamamagitan ng kanilang pisikal na lakas at ang pagkakaroon ng isang martial arts master sa pamilya, nobela.
Ang mga uri ng pamilyang iyon ay hindi tinugunan sa karaniwang paraan. Kung sakaling malampasan ang pamilya Gonzales mula sa Northampton gayon din ang iba pang maimpluwensyang pamilya tulad ng Robinsons, ang katayuan ng royalty ay ipagkakaloob. Ang mga pamilyang itinuring na royalty ay hindi binuo mula sa simula, ilang dekada lang ang nakalipas. Karamihan sa mga royalty ay may kasaysayan ng higit sa isang siglo at mga kilalang pamilya na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 547. Ang mga pamilyang ito ay maaaring masubaybayan pabalik sa ilang siglo. Sa mas madaling salita, ang maharlikang pamilya ay itinatag sa pagsusumikap ng ilang henerasyon sa loob ng mga siglo. Hindi ito isang antas na maaaring maabot ng isang normal na tao sa loob lamang ng ilang dekada. Ito ang pagkakaiba ng isang mayamang pamilya at isang maharlikang pamilya. Iilan lamang ang mga pamilya kay Herodia na may katayuan sa hari. Ang Southampton, halimbawa, ay ang sentro ng ekonomiya ng Herodia. Doon naninirahan ang isang tunay na maharlikang pamilya. Ang Quebec, sa kabilang banda, ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakaroon ng maharlikang pamilya. At ang lalaking isinaayos na maging kataypa ni Abigail, si Timothy Caesar, ay mula sa isang malahari na angkan. Ang isang quasi-royal clan ay may mas makapangyarihan kaysa sa isang regular na mayayamang pamilya, ngunit ilang dekada pa bago maging tunay na royal. Sa kabila noon, nagawang durugan ng pamilya Caesar ang lahat ng pamilya sa Quebec. Maging si Scott Yates at ang kanyang pamilya ay walang kapares sa kanila. Ang lolo ni Timothy, si Richard Caesar, ay isang mabigat na heneral sa hukbo noong bata pa siya, at walang sinumang nang ahas na maliitin ang kanyang pamilya. Kaya naman, nang magmungkahi si Richard ng kasal sa pamilyang Black, tuwang-tuwa sina Robert at Meredith na hindi sila nakatulog. Kung pakakasalan ni Abigail si Timothy, una, mapapatibay ng mga Black ang kanilang katayuan. Pangalawa, gusto ni Abigail sa wala. Nagsalita si Meredith, "Abigail, hindi na ba magbabago ang isip mo? Ang pagpapakasal sa pamilyang Caesar ay makakatulong sa mga Black na maabot ang hindi maisip na taas. Pinili ka ng swerte, kaya pahalagahan mo." Tumanggo si Robert bilang pagsang-ayon. "Tama ang lola mo. Kami ay walang iba kundi isang langgam sa ilalim ng kanilang boot. May ideya ka ba kung gaano kakaswerte kung magpakasal ka sa pamilya Caesar, Abigail? Ano pa ang hinihintay mo? Magpasalamat ka agad sa iyong lolo at lola sa pagbibigay sa iyo ng napakagandang pagkakataon." Sinenyasan ni Bailey at Pamela si Abigail. Tama iyan. Hindi lamang makapangyarihan ang mga Caesar, ngunit si Timothy Caesar ay isang mabuting binata din. Siya ay sinanay na maging pinuno ng pamilya Caesar mula sa murang edad, kaya tiyak na siya ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Ang pagpapakasal sa kanya ang magiging pinakamatalinong desisyon na ginawa mo sa buhay mo, Abigail. Sina Kin at Quintes ay parehong tumunog, "Ye. Ikaw ang magiging babae ng sambahayan ng Caesar mula noon." Sa sobrang kilalang titulo, may inggit sa iyo ang buong South City. Eksakto. Ngayong dumating na ang kaguluhan sa South City, lahat ng maimpluwensyang pamilya ay lumalaban para sa pamamahala, at lahat sila ay naghahanap ng mga malalakas na suporta. Kahit na sa kasalukuyan ay hindi na kami nito, hindi maiiwasang maapektuhan kami, ito ay isang bagay lamang kung kailan. Pero kung magpakasal ka sa pamilya Caesar, walang maglalakas loob na hawakan ang aming pamilya. Kuwait. Inilista ng lahat ang mga listahan ng arranged marriage na ito, isa-isa. Higit sa ano pa man, nais nilang malampasan ang balakid na dumarating sa kanila. Sa lahat ng impyerno na nakawala sa South City, ang pamilyang Black ay masyadong mahina para ipaglaban ang kanilang sarili, nobela. Maaaring madurog ang kanilang buong pamilya kung hindi sila makakahanap ng isang tagapagtaguyod sa lalong madaling panahon. Sa kabutihang palad para sa kanila, nagkataon na ang pamilya Caesar ay nagmumungkahi ng isang unyon sa pamamagitan ng kasal. At tinanggap ng Blacks ang kanilang proposal kaagad. Pakiramdam ni Abigail ay walang magawa. Inisip niya noong una na makakatakas siya sa kapalaran ng pag-aasawa sa isang makapangyarihang pamilya na labag sa kanyang kalooban. Ngunit sayang, sa simula pa lang ay nakatatak na ang kanyang kapalaran. "Hindi. Tumanggi ako. Wala akong pakialam kung gaano siya katangi, hindi lang ako interesado."
Napaluha si Abigail, at pinadalhan niya si Levi ng nagsusumamong tingin. Anong ibig mong sabihin na tumanggi ka? Dapat makilala mo muna yung bata, di ba? Udyok ni Robert. Mariing umiling si Abigail. Hindi, ayoko. Kabastusan. Biglang sumigaw si Meredith. Ang kanyang malakas na dagandong ng galit ay bumulaga sa lahat. Lalong nagiging suwail ka ngayon, Abigail. Pinapalayaw kita nitong mga taon, pero heto ka, nagre-rebelde sa akin. Galit na sigaw ni Meredith. Pero ayoko, Lola. Nangingilid ang mga luha sa pisngi ni Abigail. Bukas, darating ang pamilya Caesar para gawin ang kasal, at sasama ka sa amin, gusto mo man o hindi. Napakalupit ni Meredith na walang nang-ahas na pabulaanan siya. At si Abigail ay nahulog sa kawalan ng pag-asa. Hindi mo mapipilit si Abigail na gawin ang anumang bagay. Wala sa relo ko. Isang boses na naguutos ang biglang bumasag sa katahimikan. Napalingon ang lahat kay Levi na hindi makapaniwala. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 548. Ang maawtoridad na pahayag ni Levi ay agad na nagpabalik sa katinoan ni Abigail. Tama iyan. Paano kung sila ay mula sa isang malakas na background? Mas makapangyarihan kaya sila sa bayaw ko? Agad na lumapit si Abigail kay Levi. Makikinig lang ako sa iyo, Levi. Swoosh! Bilang isa, inilipat muli ng lahat ng black ang kanilang mga tingin kay Levi. Excuse me, pero sino ka sa tingin mo? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang magsalita dito? Halatang galit si Jonathan. Kasabay nito, itinulak ni Leonard ang kanyang salamin sa itaas ng kanyang tulay ng ilong, na tila naiinis din. Eksakto. Paano ka maglakas loob na makipag-usap sa iyong mga nakatatanda sa ganoong paraan? Nawala ka na ba sa isip mo? Maging ang mga kabataan, sina Kin at Quintes, ay nagalit. Gusto nilang bigyan siya ng ilang mahigpit na sampal. Para naman kina Bailey at Pamela, nagalit din sila. Simula kailan naging negosyo mo ang mga gawain ng aking anak? Literal na umungol si Bailey sa mga salita. Sinaman ng tingin ni Robert si Levi, samantalang si Meredith ay hindi makayanan ang tingin sa kanya. Umalis ka sa bahay namin this instant. Hindi ka welcome dito. Sa lahat ng kabataang pinalaki ko mula pagkabata, wala sa kanila ang nang-ahas na magsalita sa akin ng ganoon. Itinuro ni Meredith ang isang daliri kay Levi habang sinisigawan siya nito. Tama siya, lahat ng miyembro ng Black family ay may napakahigpit na pagpapalaki. Ang mga kabataan ay hindi kailanman nang-ahas sa itaas ang kanilang mga boses sa harap ni Meredith o Robert. Kaya naman, ang tahasang pagudyok sa kanila ni Levi ay isang kalupitan ng tuluyan. Nanlilisik ang mga mata ni Levi na may bakas ng galit. Hindi ako papayag na pilitin ang sinumang si Abigail na gawin ang isang bagay na ayaw niyang gawin. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Umalis ka na agad, sigaw ni Meredith. Natakot si Abigail na baka mauwi sa seryosong bagay ang usapan, kaya mabilis siyang sumingit. Bakit hindi ka mauna, Levi? Bukas ko na lang susuriin. Hindi naman kasi kailangan kong pumayag. Dahil doon, sa wakas ay umalis si Levi sa ilalim ng banayad na paghihimok ni Abigail. Lolo, Lola, huwag mong sisihin si Levi. Pupunta ako bukas, okay? Saad ni Abigail. Ngayon ay mas katulad nito. Noon lamang nangako si Meredith na pigilan ang pagkilos laban kay Levi dahil sa kanyang kawalang galang na pag-uugali. Hindi nagtagal pagkaalis ni Levi, mabilis na bumalik si Russell sa kanyang sasakyan. Kamakailan ay napromote siya bilang Deputy Chief ng Special Security Unit. Siya ang pinakaabala sa panahong ito dahil sa kaguluhan sa buong South City. Ganun pa man, nang marinig niyang bumisita si Levi ay agad niyang ibinaba ang lahat at sumugod. Lolo, Lola, nabalitaan kong nakabalik na sina Levi at Abigail. Nagjogging si Russell sa villa. Oo, bumalik sila. Bakit? Nalilito ang mga tampok ni Meredith. Hoy, Abigail, wow, mas maganda ka pa sa huli kitang nakita. Matapos bigyan ni Russell si Abigail ng isang perfunctory greeting, agad niyang inilibot ang tingin sa paligid. Nasaan si Levi? Ibig mong sabihin ang B***** na iyon, Levi. Itinaboy lang siya ni Lola. Hindi nasisiyahang sabi ni Jonathan. Thud. Napaatras si Russell, halos bumagsak sa lupa.
Punong-puno ng kulay ang kanyang mukha at kasing puti ng kumot. Ang kanyang Adam's apple ay umungol habang siya ay napalunok habang nagtanong na may kahihiyan na bumakas sa kanyang mukha, ano? Pinaalis si Levi sa bahay. Titi ito. Naramdaman ni Russell na umikot ang ulo niya, nobela. Talagang pinalayas nila ang Diyos ng digmaan. Saang lupalop ng mundo sila nakakuha ng lakas ng loob na gawin iyon. Bakit? O bakit, hindi ako nakarating ng mas maaga? Oo, kinausap niya sina lolo at lola. Maswerte siya na pinalayas lang siya. Kung ako ang bahala, papaluan ko siya at turuan siya ng leksyon. Napangisi si Kin. Ano? Naramdaman ni Russell na tumaas ang presyo ng kanyang dugo. Gusto niyang turuan ng leksyon kung sino. Ano ang gawa sa kanyang mga bola? Bakal. Hayaan mo akong hanapin si Levi. Agad namang lumabas si Russell. Ha? Anong meron kay Russell? Si Jonathan ay naguguluhan, nagtataka kung bakit ang kanyang anak na lalaki ay kumikilos ng hindi ayon sa ugali. Oo, may napansin din ako kay Russell. He's acting all strange when we mention Levi as if Levi is some kind of powerful figure, dagdag ni Robert. Parehong nataranta ang iba habang tumango bilang pagsang-ayon. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 549. Sa gulat ng lahat, tumawa si Meredith. Masyado kayong emotionally driven. Si Russell ay kabaligtaran niyan, at ito ay isang bagay na walang sino man sa inyo ang maaaring umunawa. Anong ibig mong sabihin, Lola? Tanong ni Kin. Si Russell ay isang mapagpakumbaba at may kantab na tao. Isinantabi niya ang kanyang emosyon at pantay ang pakikitungo niya sa lahat. Kaya naman, kahit si Levi, tinatrato pa rin niya ito bilang pamilya niya. Ang kanyang ginawa manatiling makatuwiran sa bawat sitwasyon ang dahilan ng kanyang tagumpay. Hinangaan ni Meredith si Russell dahil doon. Oo, hindi natin may kukumpara si Russell sa aspetong ito. Marami tayong dapat matutunan sa kanya. Kuwit, pinaulanan ng papuri ng lahat si Russell. Samantala, walang magawang bumagsak ang mga balikat ni Abigail. Ito ay dahil alam ni Russell ang tunay na pagkakakilanlan ni Levi. Kung alam ni Russell ang sitwasyon dito ngayon, tiyak na matatawa siya at may sasabihin sa linya ng inability to remain rational. Siya ang mapahamak na Diyos ng digmaan, alang-alang sa langit. Kasabay nito, dumating si Alfie sa personal na sunduin ni Levi mula sa tirahan ng pamilyang Black. Palagi niyang sinusunod si Levi nang walang tanong o lahat. Nakasuot ng casual wear si Alfie at nagmamaneho ng ordinaryong kotse. Napakababa nilang profile. Sir, ang mga opisyal sa South City ay nananatiling mababang profile ayon sa iyong mga utos. Ngayong gabi, nais nilang makasama ka sa kanila sa isang simpleng pagkain, at ipinangako nila na hindi ito magiging sobra sa lahat. Ulat ni Alfie sa mahinang boses. Oo naman, sasama ako sa kanila sa hapunan ngayong gabi, sagot ni Levi. Pagkatapos, pinuna ni Alfie si Levi sa South War Zone. Bukod kay Zoe, ang tanging lugar na parang tahanan ni Levi ay ang base militar. Samantala, nagsusuklay si Russell sa buong South City para hanapin si Levi. Sa kalagitnaan ng kanyang paghahanap, nakatanggap siya ng tawag mula kay Meredith. Russell, ngayon lang ako nakatanggap ng balita na dumating na ang pamilya Caesar mula sa Southampton. Maaari mo bang kunin sila at ayusin na manatili sila sa aming tropical villa? Sige po, Lola. Ipauwi mo na lang sa akin. Pagkatapos nito, mabilis na pinuntahan ni Russell ang pamilya Caesar. Mayroon silang 3 sasakyan sa kabuuan. Isang Rolls-Royce ang nakasunod sa likod ng isang ordinaryong kotse na kinasuhan ng paghawan sa daanan sa unahan, habang ang Toyota Elfa ay naghatid sa likuran. Isang matandang lalaki at isang binata ang nakaupo sa backseat ng Rolls-Royce. Ang matandang lalaki ay may puting buhok at nakasuot ng tradisyonal na damit. Ang mga tao ay madalas na nalinlang ng kanyang, ngunit ang isang malapit na sulyap ay nagpapakita na ang kanyang mga mata ay may edad na kislap sa kanila. Ang pinuno ng pamilya Caesar, si Richard Caesar, ay isang mabangis na heneral sa hukbo noong unang taon niya, hindi nagpakita ng awa sa mga tumawid sa kanya. Matapos bumaba sa pwesto, nanatili siyang hindi mahawakan sa Southampton. Sumandal siya sa kanyang tungkod,
habang sa tabi niya ay nakaupo ang isang maputi ang balat na binata na may isang pares ng salamin na may gilid na ginto. Pero wala siya dito para magbakasyon. Nandito siya dahil siya ang potensyal na manliligaw ni Abigail, si Timothy Caesar. Bukod sa pagiging number 1 bachelor heir sa Southampton, miyembro din siya ng Southampton Prince Gang. Ang layunin ng kanyang pagbisita ay hindi kasing simple ng iniisip ng lahat. At ang kanyang marriage proposal kay Abigail ay isang araw lamang. Gusto niyang sakupin ang South City sa pamamagitan ng Black family at gumawa ng malaking kapalaran mula rito. Ang pamilya Caesar ay nagplano na salakayin ang South City at palawakin ang kanilang kapangyarihan. Lahat sila ay may lihim na motibo. Noon lang, ipinaliwanag ni Richard kay Timothy ang usapan ng kanyang marriage proposal sa Black family. Oo, Lolo, naiintindihan ko. Ang mga babae ay kasangkapan lamang. Papakasalan ko si Abigail ayon sa gusto mo. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Timothy. Tumanggaw si Richard bilang kasiyahan. Oo, tama ka. Pagkatapos naming maitatag ang aming posisyon sa South City, maaari mong harapin si Abigail kahit anong gusto mo. Oo, Lolo. Umangat ang sulok ng bibig ni Timothy. Simple lang ang nasa isip niya. Gagamitin niya ang kasal bilang takip at itinuring niya si Abigail bilang kanyang laruan. Hindi nagtagal ay dumating si Russell upang gabayan si Richard at ang kanyang entourage sa Tropical Villa, pinayagan silang manirahan doon. Isang grupo ng mga tao ang dumating na hindi naging kilala ni Russell. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 550. Ang mga taong ito ay bata pa at mayamang tagapagmana, na lahat ay mula sa pinakakilalang pamilya sa South City. Nandoon lahat sina Melvin Jacobs, Silas Ferguson, Channing Jakeman, pati na rin si Derek Davies. Ang kanilang mga pamilya ay lumahok sa katatapos na labanan ng mga teritoryo na nagaganap sa buong South City, na umani ng maraming proseso sa proseso, nobela. Lahat sila ay naghahanap ng makapangyarihang mga taga-suporta mula sa Southampton. Sa sandaling mapansin nila na bumibisita ang pamilya Caesar mula sa Southampton, sumugod sila para humingi ng pabor sa kanila. Nang makita ni Richard kung gaano sila kasabik na pasayahin, mahinahon niyang sinabi kay Timothy, ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa mga lokal na pamilya ng South City ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa atin sa katagalan. Sige at tingnan mo ang mga bisita natin, Timothy. Tumanggaw si Timothy. Naiintindihan ko po, Lolo. Ginoo, Caesar, dahil ito ang iyong unang pagkakataon sa South City, ang pagtanggap sa iyo ay ang pinakamaliit na magagawa namin. Si Melvin mula sa pamilya Jacobs ang unang nagsalita. Gaano man nila ipagmalaki ang kanilang kapangyarihan sa South City, wala silang kumpara sa maraming tagapagmana ng Southampton. Dagdag pa sa katotohanan na siya ay miyembro ng Southampton Prince Gang, alam ng buong katimugang rehiyon ng bansa ang dami ng kapangyarihang hawak niya. Ang Prince Gang ay isang organisasyong katulad ng isang club na binuo ng pinakamakapangyarihang tagapagmana ng Southampton. Ang bawat miyembro ng organisasyon ay mula sa isang quasi-royal clan o isang royal family. Ang mga miyembro ng Prince Gang ay isang hindi kilalang grupo na ginawa ang gusto nila. Wala silang sinagot. Bukod sa paglalaro, lumikha sila ng reputasyon para sa kanilang sarili. Walang maglalakas loob na manggulo sa mga karanasan sa Prince Gang. Ang pinakalayunin ng mga batang tagapagmana na naninirahan sa South City ay upang kopyahin ang Southampton Prince Gang, at ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagtatatag ng kanilang sariling club. Sa kasamaang palad, ang kanilang club ay masyadong malayo sa likod ng Prince Gang sa bawat aspeto. Kaya naman, naging berde sila sa inggit nang makilala ang isang miyembro ng Southampton Prince Gang. Nang malaman ni Derek na isang miyembro ng Prince Gang ang nakaayos na maging kataypan ni Abigail, halos mabasa niya ang kanyang pantalon. Samantala, si Timothy ay abala sa pag-e-enjoy sa pagiging flattered ng napakaraming tao, na nagpapasaya sa kanilang mga papuri. Kaya lang, lumapit si Derek kay Timothy at bumantong hininga, Mr. Caesar, may masamang balita ako sa iyo. Bakas sa mukha ni Timothy ang sama ng loob habang nagtatanong, ano iyon? Nagkataon lang na nakilala ko si Abigail kahapon. Nakaupo siya sa isang kotse kasama ang isang lalaki, at parang talagang intimate sila sa isa't isa. Mukha silang couple.
Si Derek ay isang simpleng tao. Dahil hindi niya makukuha si Abigail, naisip niya na maaari rin niyang turuan ang leksyon ni Levi. Nang marinig ang impormasyong ito, nagbago ang ekspresyon ni Timothy. Hindi pa sila officially engaged, pero para sa kanya, kanya na si Abigail. Nakaupo siya sa isang kotse kasama ang ibang lalaki. F***** Oo, ang lalaking iyon ay may ilang mad driving skills din. Hindi man lang naabutan ng aming mga sports car ang Audi niya. Ang ilan sa iba ay nag-pipe in. Halos lumuwa ang ugat ni Timothy sa narinig. Ang kanyang babae ay kinalabot ng ibang lalaki. Paanong hindi siya magagalit? Sino siya? Tanong ni Timothy sa malamig na boses. Nag-iimbestiga pa ako, Mr. Caesar. Ipapaalam ko sa iyo sa sandaling malaman ko. Bahagyang kinilig si Derek sa mapanlinlang na tingin sa mukha ni Timothy. Kasabay nito, sinubukan ni Melvin, Silas, at ng iba pa na i-diffuse ang tensyon. Isantabi muna natin ang lahat ng bagay na ito, Mr. Caesar. Nandito kami para ipagdiwang ang iyong pagdating. Dagdag pa, naghanda kami ng kaunti. Isang bagay para sa iyo na inaasahan naming masisiyahan ka. Makahulugang tumawa ang mga lalaki. Siyempre alam ni Timothy ang nasa isip nila. Babae, ano pa? Naiinip na ako sa mabababang babae, kaya papasa ako, malamig na tanong ni Timothy. Bilang isang lalaki sa kanyang katayuan, lahat ng uri ng mga babae ay nagtapon sa kanya. Pakinggan mo muna ako, Mr. Caesar. Pinili ko ang mga babaeng ito mula sa Drama Academy ng Northampton. Pero higit sa lahat, virgin silang lahat. Nakangiting sabi ni Chanang. Unti-unting lumuwag ang lukot sa pagitan ng mga kilay ni Timothy. Sa katunayan, kilala ang Drama Academy ng Northampton sa mga kagandahan ng campus nito. Sabay tawa ni Timothy.